Ayan, so good morning mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So mayroon tayong home service. At yun na nga, dito tayo sa sa ating home servicean. Ayun. So ito po ay mga ka-viewers, washing machine na dual twin tub washing machine. At ang brand nito ay Panasonic. Ayun. So ito yung kanyang pinakano dito. Yan. So baliktad lang nga. So 6.5 kilograms na Panasonic. At yung model niya na ay ito yung model NAW6517B. Yun, baliktad lang yung mga kabiyos, pasensya na. Tapos ang problema nito, sabi ni ma'am ay ayun, hindi makaikot yung dryer. So ito pala ina-open ko na at usually rin at the same time na check up ko na rin siya. So ang problema pala nito ay ayun, yung kanyang pinaka brake pad. Ito pinaka brake pad niya. So yan tinanggal ko na yung pinaka spring yan mga kabiyos dahil naka siya, itong kanyang pinaka cable wire hindi na makahatak mga viewers. Yan So kinalawang kasi. So hindi na makahatak. Yung ginawa ko, tinanggal ko na lang yung stuck up itong pinakano niya mga viewers. So tinanggal ko na itong pinaka brake pad niya. Ayan, yan. Tatanggalin ko yan tapos itali ko na lang yan dito. Kung saan man itali, banda. Tali ko na lang yan para hindi yan sa gabal or dito yan ganun ko na lang, itali ko na lang dito banda yan para hindi sa gabal. Tapos yung wire naman nito ay din siya mga ka-viewers, tawag dyan tawag dyan na may na rin nila, dinugtong na rin dahil ito yung wire nya may dugtong na at saka dito kinagat pinaglaro ata ng aso. So ang ginawa nila ni ma'am ay na lang nila nilagyan ng electrical tape nga lang ng ground. Ayan, pag nabasa. So sabi ko ay pinapabili ko na lang sila ng bagong wire. Ayan, at idugtong ko naman mamaya dito mga ka-viewers, dito sa niya. Ayan, so ito naman kanyang pinaka naman yun, wala pa ata yung isang so dugtong ko lang yun dito mga ka-viewers. At tapa itong pinaka stopper dito yung banda dito yan, dyan lang siya nakalagay. Tapos ito ay gagamitin natin o gagamitin ko para hindi naman pangit tingnan, parang hindi lang siya pinalitan, di ba? So gagamitin ko pa rin ito mga ka-viewers. Yan, so wala tayo sa shop, home service tayo dito. Ito ay lang po, malapit lang po sa aking shop. So yan mga ka-viewers so balikan ko na lang kayo pag ito po ay na-assemble ko na dahil kailangan itong lagyan ng wire. Pinapabili ko na ng wire ng flat cord. So pinabili ko siya ng wire at saka saksakan para dito, para isahan na ba. Delikado kasi ito pag nabasa, naka-ground talaga ito yun mayroon pa dito dugtong din dito sa bandang plug, kaya mas maganda palitan na lang natin. So yan, so pakita ko na sa inyo mamaya pag ito ay naano ko na palitan ko na ng wire. At yan, para testing na lang tayo. Yan, so nga pala mayroon akong konting tips sa inyo mga ka-viewers, sa mga gumagamit dyan ng washing machine. Yan, panatilihin natin na walang anong tawag dyan, hindi ba natanggal yung pinaka nitong kanyang saksakan, yung kanyang pinaka insulator. Yan, kumaga hindi nabalatan, dahil pag ito ay nabalatan nakalabas na yung pinakatanso. So maaring kayo po ay kuryente or ma-ground pag ito po ay nahawakan or nabasa ng tubig. Kaya kung sakaling washing nyo ay ganito, mayroon ng kagat dito ng either daga. Yan, so mas mabuti ay palitan nyo na lang ng bagong wire. Madali naman ito palitan mga ka-viewers. Itong kanyang pinaka power cord. Yan, puntahan nyo lang dito. Yan, dito yung nakakonik yun Yan, itong dalawang wire na to, black at saka puti. Yan, ito yan. So kung hindi kayo matandain, baka natakot kayo na mag-iba yung wiring. So putulin nyo na lang dito, habaan nyo na lang konti. Tapos dito na lang kayo magdugtong sa ilalim, di ba? Okay lang kung ang may dugtong dito sa ilalim, at least hindi siya nababasa ng tubig basta-basta. Kaysa dito sa labas nakadugtong, so delikado talaga. Yan. Kaya mas maganda, yun na nga ay ito ay walang sugat or hindi nabalatan para safety tayo.
Yan, di ba? At pangalawa rin, yan, katulad nito na hindi na gumagana, hindi na umiikot yung dryer. Huwag nyo nang piliting i-on yung timer para iwas na rin na masira yung kanyang motor. Yan. Para hindi masira kagad yung motor, mga ka-viewers. Yun lang po yung itip ko sa inyo. Kung sakaling mayroon kayong mayroon kayong washing machine na dual ganito at hindi na gumagana, either washing man yan or dryer, pag nakahaming na lang yung motor, huwag nyo nang pilitin na i-on ng i-on dahil iwas sira na rin sa motor. Baka sakaling pwede pa yun masalba, matuluyan. So ganun lang kadami mga ka-viewers. Tulad dito sira yung dryer. So ang dryer kasi ay mayroon siyang, yun nga, tulad ng sira dyan, mayroon siyang tinatawag na ito, pinaka brake pad niya. Yan, pinaka brake pad plate. Kung anong tawag sa iba nito. Tawag ko naman ito ay brake pad plate. Yung pinaka brake pad yan, pinaka brake pad niya. So pag yan kasi yung yung sira at hindi ito ay nag-stack up, so naka-engage yan permanente dito sa kanyang itong pinaka-drum na to, pinaka-drum niya. Brake drum, itong pinaka-brake drum na to. Yan kasi pag naka-engage ito palagi diyan, sa mangyayari diyan ay hindi iikot yung inyong washing machine dahil naka-brake. Yan, kahit nga ay hindi sa taas naka-open, naka-brake pa rin. So yun ang tendency na uugong na lang siya. Ayan. Kaya yung washing machine hindi gumagana, yung pinaka-dryer. Ganun lang katulad nito. So nadugtungan ko na ng wire para final test tayo. At bago pa pala tayo dito ay sa mga bago lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang i-share sa iba. I-like yung ating video at yon para maganahan naman tayo mag-upload mga ka-viewers ng mga bagong upload. Yan. So kunting hiling lang, paki-like at paki-share at higit sa lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. So yan, stay tuned lang mga ka-viewers at i-post ko muna ito. Balikan ko lang kayo pag ito ay tapos ko ng mga symbol. So yan. Yan, stay tuned na po mga ka-viewers. So yan mga ka-viewers, nagbalik po. So dito na. Balik tayo sa ating repair. So ito pala mga ka-viewers ay dumating na yung yung pinapabili ko na wire. So ang wire pala na nabili ay ang binigay ng nagbenta ay mali, So bali dalawa ito kasi. So ang ginawa ko na lang, parallel ko na lang mga ka-viewers yan. Itong ganito ay dati nung hindi pa ako nagba-vlog, so nagawa ko na ito sa repair ko mga ka-viewers, pero first time ko pa itong na-upload sa YouTube. Ayan. So first time pa ito, wala pa akong nakitang nag-tutorial or nagba-vlog na ganito yung ginagawa at pinaparallel. Yan. So tingin ko ako pa ata ang gumagawa ng ganito mga ka-viewers. Yan, iwan ko lang basta hindi ko pa nakita sa mga nag-tutorial or nagre-repair na gumagawa ng ganito. So ako pa ata ang gumagawa ng ganito. Pero ito ay subok ko na rin dahil nung una ako nagre-repair, hindi pa ako nagba-vlog. So nagawa ko na ito sa repair ko mga ka-viewers dahil sayang naman yung wire, di ba? Dalawa kasi ito so ang binigay na napakanipis na wire. Yan. So ang binabili ko ay number 16. So ito ay number 22 ata binigay, manipis siya. So ang ginawa ko na lang, parallel. So sayang naman yung wire para titibay siya at matibay siya mga kabisa. Parang titibay siya. So ginawa ko na lang ay parallel na lang siya. Ayun. So baka gusto niyo gumaya nito mga ka-viewers. Ayan. So ito madali lang naman. Pag gusto niyo gayahin na nakaparallel yung dalawang wire, bali 4 na linya ito. So kung tutuusin 4 na, pero dahil line 1, line 2, so ang ginawa ko, kung sakali ito ay line 1, pagsamahin mo siya. So dito naman sa kabila, line 2. Kung sakali lang pagsamahin mo. Tapos dito naman, dapat hindi ito magka-reverse, magka-versa. Yan. So ang gagawin nyo dito, itong isang linya na pinagsama natin, o pinagsama ko, at itong dulo niya, ito diba, nakaparallel na itong 4 na wire Itong 4 na linya. So bali dalawa na ito, naging dalawa na dahil nakaparallel. So gagawin nyo, itest nyo ito at saka ito. Bali ito na, itest nyo ito at saka dito. Dapat ito ay hindi magbabuzzer or wala siyang buzzing sounds or walang continuity. Ayan, dahil pag yan po ay may continuity or may connection kahit hindi pa naka-plug yan. So yung itong dalawa pag naka-reading kayo or may siyang continuity or nagbabuzzer, ibig sabihin mali po yung inyong pagpapaparallel. Ayan, baka mali. So sasabog yun. So dapat wala.
Yan, tulad nito. So, kuha tayo ng tester ha. Ipakita ko sa inyo. Baka may gustong, baka maisipan nyo, gusto nyong gayahin. So, kung ano lang, doble ingat lang po. Wag basta-basta, wag po tayo basta-basta gagaya. Ayan, kailangan natin munang tingnan or pag-aralan yung dapat nating gagawin. So, katulad nito, na nakaparallel yung wire. So, ito nakalabas na, di ba, dalawa na siya, naging dalawa na lang dahil itong dalawa pinagsama. Ito din pinagsama. Kumbaga, line 1, line 2 na siya, di ba? So, ngayon, itetest itong dalawang linya na to. So, dapat hindi yan magbabuzzer or buzzing sounds, di ba? Ayan, kuha tayo ng tester. So, naka-auto yung tester ko, di ba? Ngayon, ay, mahirap hirap hawak ng wala kasi tayong tripod. Naiwanan naman yung tripod sa bahay. Ayun, so dito. Ayun, no? Tingnan nyo po yung aking tester. So, yung dalawang linya, nakatap na yan. Pero yung tester walang reading, di ba? Nakatap yan. Ibig sabihin, wala tayong, hindi mali yung ating connection. Yan, dapat kasi hindi yan magkadikit yung dalawang linya na yan. Dahil pag yan po ay nagkadikit, nako, so sasabog yung wire pag na-i-plug nyo. Yan, baka madami pa yung inyong connection sa bahay. So, dapat ganun. So, di ba? So, hindi siya nagbabuzzer or wala siyang continuity. Hindi continuous dahil hindi sila magka-connect. Dapat ganun. Ganun din dito sa kabila, mga kabila sa dulo. Itong dulo niya. So, ganun pa din. Ayan. Lagay ko lang dito. Tapos, itong isa. Hirap talaga mga kabila. Na wala tayong tayo lang tawag dyan. Isang kamay lang nakahawak. So, ganun siya, oh. Wait lang ha. Ba't ito nagbuzzer? Yan, pala. Yan, oh. So, dapat hindi magbabuzzer yan. Nagka-connect pala diyan, oh. Ko kaya nagbuzzer siya. Yan, dapat ganun hindi nagbabuzzer. Ngayon, ito namang dulo na to, dulo sa dulo. 'Di ba ito? Yan. So, hanapin natin 'yan sa kabilang dulo. Dapat mayroon yang connection, kadugtong niya. 'Yun. So, line 1 na 'yan. Yan. Tsaka itong isang dulo na dito sa kabila, pinakadulo din. Hanapin natin dito, 'di ba? Yan, oh. Yan. Yan. So, ito na yung kasama niya. Hirap pala mag-video na isang kamay lang mga viewers. Yan, oh. So, yan po yung kadugtong niya, yung doon. Yung nakita niyo, no? Yun. So, ito namang isa, dapat ito, pag tinetest natin, hindi ito magbabuzzer. Yun nga, dahil hindi sila kadugtong. Ngayon, ang kadugtong naman yan, siyempre yung isa. So, yan, ilipat ko itong isa dito, ha. Tingnan nyo lang mga kabisa. Baka may gusto nyong gayahin. Pero dapat, kunting ingat lang din. Huwag basta-basta gagaya nang hindi nyo naman kabisado. Kabisaduhin nyo muna. So, dito tayo. Hindi yan. So, ito. Itong isa na to. Ayan. So, yan po yung kanyang kadugtong. So, parang, kung tingnan natin siya, parang ganun lang din ba? Nakaparallel nga lang. Yan, bali, kung nakita nyo, 4 na wire yung napagdikit-dikit, dalawa-dalawa sa kabila. Yan, dahil dalawang wire ito eh. Pinagparallel lang natin. So, ayan. Ganun lang mga kabirsa, ang dyan. Yun. So, ngayon, akin muna itong i-install dito. Pakita ko na sa inyo uli pag ito ay na-install ko na. So, yan. Ayun. So, stay tuned lang po uli. At balikan ko na lang kayo pag ito pa ay na-install ko na. So, ayan po. So, ayun na mga ka-viewers. At tapos na yung aking gawa. So, yun o. So, pakita ko sa inyo kung paano yung connection. So, tignan nyo po dito sa kanyang line 1. So, electrical tape na lang ginamit ko dahil nahirapan ako pagtanggal sa kanyang anong tawag dyan, close-end wire connector. So, ito. Close-end wire connector. Umbrella clip. Ano yan? Or close-end wire connector. Dapat tawag dito. So, ito. Close-end wire connector. At nahinapan akong tanggalin. Ito. Yan. Or umbrella clip tawag sa iba. So, nahirapan akong tanggalin. Hindi kasi siya So, pinihit yung wire. So, yung kanyang clip sa ilalim ay hindi na bubuka. So, ang ginawa ko, pinutol ko na lang. Ayan o. Tapos, electrical tape yung nilagay ko. So, okay din naman to mga ka-viewers. Walang problema ito pag maganda lang yung pagka-splice at pagkalagay ng electrical tape. So, okay na yan siya. Yan yung kanyang connection. So, baka magtaka kayo dalawa-dalawa. So, ito na nga ginawa ko.
So first time itong mangyari sa YouTube sa sa pag nagba-vlog. So hindi ko pa ata ako nakakita ng gumawa ng ganito. O baka may gumawa na pero hindi lang na-upload or hindi nagba-vlog. Pero itong ginawa ko ay first time pa ata ito or iwan ko lang. Kung mayroon na bang nagawa ng ganito. So na dinalawa, pinaparallel yung wire. So baka may magtanong dyan, bakit mo ay pinaparallel? Pwede namang bumili ng ibang wire. So ganito po ang paliwanag ko mga ka-viewers. So sayang naman yung wire. Mali kasi yung ibinigay ng nagbenta. So sayang naman yung wire. So pinarallel ko na lang. Ayan. Para magamit siya at the same time matibay din siya dahil nga ay nakaparallel. So mas kumakapal yung niya dahil pinaparallel natin. Nagsasama yung dalawang linya at sa kabila. So bali apat ito di ba? Apat, dalawa-dalawa. So pinagsama ko yung kabilang linya pinagsama ko rin. So naging gano'n na siya. So ito na siya yung kalabasan. Kung tingnan natin is apat na wire. So kung hindi mo alam ito, so medyo maguluhan kang tingnan dahil bakit dalawang wire. Pero yan po ay parallel. Yan. Hindi mo natin sinisiris parallel yan. Nakaparallel po yan mga ka-viewers. So yun. So kung gusto nyo ay matutunan kung paano ito gawin, sundan nyo lang yung ginawa ko kanina. Yan, itetest nyo muna yung dulo sa dulo. Itong dito, line 1, itest nyo sa dulo nito, test nyo. Dapat pag hindi pa ito magka-connect, di ba katulad kanina, hindi pa nagka-connect, dapat ay walang walang continuity or walang resistance na makuha. Dahil pag may continuity o nagbabase yung tester nyo, ibig sabihin, mali po yung inyong connection mga ka-viewers. So ganun lang. Ganun lang po yung gagawin nyo. Huwag nyo lang i-test nyo muna bago kayo mag-tap dyan or mag-wirings. I-test nyo mo yung gawa nyo kung tama ba o hindi. Yan. So, okay na yun mga kabers. At i-test na natin para makita nyo yung pinaka-final. So, plug ko muna ito sa outlet. Ayan So, i-test na natin. Pitin ko yung kanyang. Yan, ito yung dryer Ayan So, tingnan natin kung mag-aalog-alog yan. Humalog-alog na yung motor. Ayan Ayun. Diba? Gumana na siya mga ka-viewers. Umikot na yung dryer. So ang sira talaga nito ay hindi gumagana yung dryer, hindi umiikot. Yun pala, yung nangyari ay sira yung kanyang pinaka clutch brake niya or brake niya, Yan. Itong pinaka na to, sira. So yung pinaka niya ay hindi ko na ginamit itong pinaka pad niya. Hindi ko na ginamit yan mga ka-viewers. At tinalian ko na lang dyan ng cable tie. Yun pa hindi parang hindi kagalaw-galaw. Ayan yung cable tie So yun, tinan nyo po yung pinaka back pad nya or pinaka brake pad nakalihis na, hindi na dyan. So naka-steady na yan. Ayan huminto na siya mga ka-viewers. Ayan nag-off na yung pinaka natin, pinaka dryer. So dito naman tayo sa washing. Itong washing gumagana naman to walang problema ito. Ayan gumagana po yan mga ka-viewers. Yan. Yung dryer lang talaga ang may problema at saka yung power cord niya. Ayan. Kinagat daw, sabi ni ma'am, kinagat ng aso. Pinaglaruan ng aso. So ayan. So okay na siya. Dahil napalitan na natin ng yung pinaka power cord niya. Ayan. Ayan So okay na mga ka-bears. Hanggang dito lang at hindi ko na ipakita sa inyo ang pag nito. Ko na ito ba hindi pangit tingnan. Sa uli ko sa yung maganda yung pagka nito, yung kanyang wirings. So hindi ko napakita. So ayan. Hanggang dito lang po yung ating video. So ayan, kung mayroon kayo nakuha ng konting idea sa aking sinishare, so sana wag yung kalimutang mag-subscribe. At huwag kalimutang i-share sa iba yung ating video para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY sa bahay. Ayan. At huwag kalimutang i-like mga ka-viewers. Ayan. At konting hiling lang din po. Sana wag yung i-skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga video dyan. Dahil po ay malaking tulong na rin sa akin bilang isang content creator. So ayan, bye-bye po mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. Ayan. So, to God to be the glory po at bye-bye po. Ayan, God bless us all po. Bye-bye po mga ka-viewers.